Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 8 ka bulan nga baby, samdan dihang gilabay sa misulay pagdagit sa biktima. 2 ka rider, patay sa gingong lumbaanay og motor sa Jensan. Usa sa namatay nga babaeng rider, nadamay lang. Og ika-28 nga aldaw ta kitanglad, mabulukong gisaulog sa Baungon, Bukidnon. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gibati ko sa publiko ang pahayag ni PNP Chief General Romel Marbil nga dili daw tanang nagagamit og illegal nga droga, adik. Ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, mihatag og pagpaklaro ang Philippine National Police kalabot sa pahayag sa Chief PNP na out of context matud pa kini sa katawhan. Atong sayron. Miani ug managlahing komento ang nahimong pahayag ni PNP Chief General Romel Marbil sa usa ka interview. Sumala niya, ang mga nagagamit og illegal nga droga dili daw adik kay gigusto nila nga mamahimong adik. Kung dili, ang mga drug users daw nagagamit aron batukan ang katulgon, labi natong mga empleyado nga kinahanglan mo matawag dugay tungod sa trabaho. Unsa kaha ang masultis mga nabawenyo kalabot niini? Dili ta maggamit ana kay makadaot man na sa to ang kuan. Lawas. Labi na sa tong pangutok. Para sa ako, malagyan ako ingon kung mayo ang tumong sa paggamit sa shabu, okay ra. Pero kung ibisyo na, nanang mali diha. Kay kanang uban mugamit pod para lang gyud makasustain sa ilang biyahe kay kanang ilang biyahe kanang tagkas kay oras sa manang magdrive og truck ug bus. Mayo nga buhato ala tulog jud kag sayo para makamata sa kag sayo. Kay kung kuan pagka nasamot na inon kay hindi nakamatag sayo. Para sa ako, dili siya okay kay pawala siya sa panguna-una. Wala ang iyang concentration gani sa iyang kinabuhi. So, dili gyud na siya maayo para sa tao. Hinuon ang Philippine National Police mihatag og pagpaklaro sa pahayag sa ilahang labaw. The GPNP was taken out of context po. Yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagda-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating GPNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Ang Davao City Police Office wala na may komento kalabot sa pahayag. Basta parayon ang ilahang paggukod sa mga adik sa illegal nga droga. Gihimugatan sa DCPO nga bisan unsa pa ang tumong sa paggamit sa illegal nga droga, illegal gihapon kini kay kalapasan kini sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. So the Davao City Police Office, no comment regarding siyang statement, ma'am. Kaya nga to ang sakop ingon, ma'am, ang Davao City Police Office is walay pua sa nga to ang pagpaningkamot sa paggukod sa mga taong adik, dili lang ta puro dangkop lang. No, so naputay ginabuhat nga mabag-o ang mga tawang involved sa illegal activities. Ang maong pahayag nagsumikat sa paghisgot sa drug war sa administrasyon ni kanhi President Rodrigo Duterte. Din kapin 6,000 nga nalambigit sa illegal nga droga ang napatay tungod matud pa misukol sa awtoridad. Samtang miabot sa 1 ka milyon ang mitahan sa gobyerno. Wala miuyon si Marbil sa giingon ni Duterte ato sa Senate hearing nga agnihon ang drug addict nga musukol sa awtoridad. Pero daan ang gidepensahan ni Duterte nga ang tinguha sa gera kontra droga mao mapanalipdan ang mga inosenteng tao ug ang kabataan nga madaot ang kinabuhi tungod sa illegal nga droga. Sara, padayon ang hangyo sa kapulisan ngadto sa mga nalabigit sa droga, ilabi na to mga drug users nga mutahan na kay dunay rehabilitation program ang gobyerno alang kanila aron matabangan sila nga magbag-o. Sara. Daghang salamat, Jandy Esteban. Usa ka babaeng rider nga mosundo lang unta sa iyang igagaw ang patay human nabanggaan sa kasugat nga motor sa General Santos City. Ang sospek kinsa gikaingong nakainom samtang dunay kalumba nga motor patay sab.
Ari ang report ni Efren Mamak. Patay ang usa ka babayi human nabanggaan ang gimanehong motor sa Diversion Road, Barangay Fatima sa General Santos City Sabado sa gabi. Ang biktima gilang nga si Cristel May Hecto, 24 anyos, usa ka accounting graduate o residente sa maong barangay. Saysay sa uyab sa biktima, musundo lang unta kini sa iyang igagaw ug usa pa ka kaubanan niini apan nabanggaan kini sa laing motorsiklo nga giingong dunay kalumba pod nga laing motor. Mga alas 8 kapin na naguli sila tapos na una niya og dulong tong isa na mo kauban niya pagbalik dito na siya nakuan. Kay sundoon pa niya tong duha na bilin iyang igagaw ug uyab sa ako ang igsuon. Nadala pa sa ospital ang biktima apan namatay gihapon. Base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit o TEU Gensan, paliko na unta ang biktima apan nabanggaan kini sa kasugat nga motor nga gimaneho sa usa ka 27 anyos nga lalaking taga Takurong, Sultan Kudarat. Paliko na siya dito, nagyud siya duol sa na siya mobalhin na dito siya na nagsampok duha. Dugang sa TEU Gensan nga ang suspect nakainom samtang nakiglumba sa laing motor. Nadala pa kini sa ospital human nakahiagom og dakong samad sa tiil pero namatay gihapon pagkakadlawon niadtong Domingo. Apan wala na nagpasaka og kaso ang pamilya sa biktima. Mahirap man din ang sitwasyon. Yung anak ko, naawan na lang, namatayan po sila, namatayan po me. Hindi namin mag-kuan og case. Tungod sa hitabo, mas pakusgan pa sa kapulisan sa Barangay Fatima ang Oplan Sita batok sa mga motorista nga kulang og papeles ug ilabi na sa mga nagalumba motor sa kadalanan sa General Santos City. After ato nag-Oplan Sita ang Police Station 7, daghan sila na dakpan nga mga motor nga walay lisensya, walay ORCR, mga minor de edad ang driver. Sa mga naga-drug race diha, pwede undangon na kay parehas ato na hitabo na atay civilian. Be careful yun, control sa sarili, defensive driving. Dapat before na mo sa kadalanan, kompleto ta. Efren Mamak, 1 Mindanao. Kapin 8 ka hektarya nga plantasyon sa saging sa duha ka mga barangay sa Antipas, Cotabato ang nangadaot human gikuso-kuso sa kusog nga hangin. Ato ibalik si Efren Mamak. Ang balay kaya namun to. Yate, ang balay kaya namun to. Boss. Sa video makita nga gikalisang niini mga residente ang kusog nga hangin nga giubanan pagayod sa kusog nga ulan nga nahitabo sa Barangay Kanaan, Antipas, North Cotabato niadtong Domingo alas 5 sa hapon. Sa pagsuta kinaugmaan sa usa ka residente nga dunay banana plantation sa maong lugar, kini na ang iyang naabdan. Mura dahon ng saging minus. Sakit sa dughan. Sakit sa ulo kay di ibad sa utang. Nanghapa na ang pipila ka mga punuan sa saging. Matud sa maong residente, anaa matud pa sa 800 hangtod 1,000 ka mga punuan sa saging sa 2 ka hektarya nila nga umahan ang nangadaot gumikan sa maong hitabo. Sumala sa MDRRMO Antipas, 2 ka mga banana plantation ang nangadaot. 8.2 hectares diini gikan sa Barangay Kanaan, samtang 0.16 hectares sa Barangay Magsaysay. Sa tala matud pa sa Municipal Agriculture sa Antipas, muabot sa kapin 5 million pesos ang danyos. Anasab sa 15 ka banana farmers ang apektado. Based assessment kanina sir, hindi man siya balik portion na po yung damage. Ibig sabihin yung parang lipat-lipat yung hangin na mabilisan ba? Kaya yung natamaan, yun lang po ang may sira. Sumala sa MDRRMO Antipas, posibleng epekto sa pagsulod sa bagyong Marce sa nasod ang kusog nga hangin ug ulan. Kasi yung time na yun, sir, yun papasok na yung low pressure area pa yung tropical depression na Marcy. Efren Mamak, 1 Mindanao. Mas mikusog pa ang bagyong Marce samtang paday naglihok padulong Northern Luzon. Sa 2 p.m. bulletin sa Pag-asa, gisaka na ang signal number 3 sa northeastern portion sa mainland Cagayan. Signal number 2 ug number 1 sa daghang bahin sa Northern Luzon. Sumala sa Pag-asa, ugma sa hapon o Biyernes sa buntag posibleng maglandfall ang bagyong Marce sa Babuyan Islands o northern portion sa mainland Cagayan.
Biyernes sa gabi, posibleng mugawas kini sa Philippine Area of Responsibility. Apan pwede pang mausab ang track sa bagyo. Samtang apektado sab ang pipila ka bahin sa Mindanao tungod sa trough sa bagyong Marce ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao ug Soxargen. Busa magpabiling alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka kanhi COMELEC chairman ang lakip sa nag-file og Certificate of Candidacy atol sa nagpadayong COC filing alang sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak nga manukad sa Cotabato City. Efren. Sara, sa ikatulong adlaw sa COC filing alang sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections, ubay-ubay ang miduso sa ilang COC, lakip usa ka kanhi COMELEC chairman. Samtang subling iawag sa COMELEC BARM ang ubang aspirant kinsa gi-nominate sa usa ka partido nga dapat idungan sa pag-file og COC ang Certificate of Nomination and Appointment. Kini aron na mo reflect sab sa official ballot sa COMELEC ang pangalan sab sa partido. Nag-anam-anam na og abot ang mga nag-file og Certificate of Candidacy ang mga aspirant alang sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections karong ikatulong adlaw sa COC filing sa mga COMELEC office sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Gani lakip sa miduso sa iyang kandidatura si kanhi COMELEC Chairman Attorney Sheriff Abbas. Buot niya nga magpapili isip member sa Parliament sa 1st District sa Cotabato City. Buot niya nga hatagan og atensyon ang edukasyon, infrastruktura, lakip trabaho sa Cotabato City. Yung platform of government ko, concentrated ako siguro sa education. Just in case, pala rin ako padadamihin ko yung ating scholarship. Pangalawa, siguro sa infra. Lakip sab sa mi-file ang kanhi konsehal sa Cotabato City nga si Madatu Datu Manong nga magpapili isip district representative sa 2nd District sa Cotabato City. Pero pag nandiyan po tayo, madami po tayong magawa, no? Madami po natin tulungan natin ang Bangsamoro people. Labing una sab mi-file isip district representative sa Special Geographic Area sa BARM ang kanhi ABC President ug kasamtangan nga barangay chairperson sa Nunguan, Pikit, North Cotabato nga si Dulia Sultan. Usually, ang number one talaga, no, yung problema ng aming bawat barangay na hindi po nakakarating talaga sa kung saan dapat na iparating, ay wala po talagang nagtutulay sa amin. Samtang subling giawhag sa COMELEC BARM ang ubang aspirant kinsa ginominate sa usa ka partido nga dapat idungan sa pag-file og COC ang Certificate of Nomination and Appointment (CONA) kung buot mo reflect sa official ballot ang ngalan sab sa partido. Kini tungod sa kasinatian sa COMELEC atol sa COC filing sa milabayng bulan sa Oktubre. Wag na lang nating pangalanan pero during the October 1 to October 8 filing for the national and local elections na positions din, no? Mayroon nag-file dito. So sabi niya to follow yung CONA. Sabi ko no, if mag-i-insist kayo na may CONA kayo, wag niyo muna i-file. Subay matud pa ang maong regulasyon sa COMELEC Resolution number 11045 nga angay gyud dunganon i-file ang COC ug CONA kung dunay partido. Now, if you will insist na magkaroon ka ng party na mag-reflect sa records ng COMELEC and most importantly sa official ballot, no, na ipoprint ng COMELEC, you submit another COC with the CONA. Sara, subling giawag sab sa COMELEC BARM ang mga political aspirant nga aron malikayan ang dungan nga pagdagsa sa ulahing adlaw sa COC filing. Sama-sama kuno sa nahitabo sa milabay nga COC filing, mas maayo kuno nga mag-file una ang deadline. Sara? Daghang salamat, Efren Mamak. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril? Salamat, Sara. Usa ka 8-month-old baby girl sa Bukidnon ang giingong gidagit sa mismong ama-ama niini gikan sa kustodiya sa lola sa bata. Pag-umangkong lalaki sa ama-ama arestado human gibiyaan kini sa uyuan uban sa bata diyang gidumog na sila sa nagpakabanang katawhan sa lugar.
Ani ang report. Maning bata nga gikidnap diri sa bangkod. Taga-Kabanglasan. Taga-Kabanglasan daw ni nga bata. Kung isa mo nakaila ni nga bata na adiri og Kini ang aktual nga gihimong pagluwas sa mga residente sa barangay Bangkod, Malaybalay City, Bukidnon sa 8-month-old baby girl nga gibilin kilid sa dalan sa duha ka mga lalaking nakamotor. Nasayran nga among bata gidagit gikan sa lola ni Ine sa Kabanglasan hangtod naabot sa Malaybalay City. Sa tabang sa mga nagpakabanang residente, nadakpan ang usa sa mga gitudlong midagit sa bata human nga gibiyaan kini sa uyuan diyang nangatumba sila sa motor. Matod sa sospek, igo lang kuno siya mihawid sa bata subay sa sugo sa iyang uyuan nga mo'y nidagit gyud sa bata. Nakurat na lang kuno siya diyang gigukod sila sa katawhan rason nga sa iyang kahadlok iyang gibilin ang bata sa dalan ug dayon untang sibat. Kung ang gihatag ang bata sir niya, wala man tungod naman sa kong kadong, kung gihatag ang bata itong naglakad na mo. Oo, gidagan pa dayon ka. Niya, wala man niya gidawat. Kung di unsa man yung bata nga wala man gidawat, gibutang nimo kung sa W. Kung sir, kung sa dapling. Gilayong gisuta sa Barangay Health Center ang kahimtang sa bata og nakumpirma nga luwas sa kini sa makuyaw nga kahimtang. Gidala gilayon sa Malaybalay City Police Station ang sospek og wala madugay naabot sa buhatan ang apuhan sa bata. Saysay sa lola nga bulag ang iyang anak nga babae ug ang ama-ama sa bata tungod sa ilang mga panagbikil. Nagtrabaho na sab sa Cagayan de Oro City ang inahan ug gibilin kanila ang bata. Nakurat na lang sila diyang sa pagduaw sa sospek, nagplano di ay kining dagiton ang bata. Iba ko nes doyanan ayon din sa bibi, magpurul ta bibi. Yang gipurulan. Di wala lang pug ko. Timpla ko gatas. Nigawas man siya. Gibit-bit ang bata. Gikumpirma sa Malaybalay City Police Station sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Pinaagi sa usa ka text message nga ana-ana sa ilang kustodiya ang pag-umangkon sa sospek nga kauban sa pagdagit sa bata. Sa karon, padayon ang investigasyon nga ginahimo sa kapulisan sa mong insidente. Ginahawira na sa Women's Children and Protection Desk kung WCPD ang insidente o ginasuta pa ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa nadakpang sospek. Ama-ama nga nakasibat, padayon pasab nga ginapangita. Cyril Chavez, 1 Mindanao. May komento si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte human sa pahayag ni Congressman Bienvenido Abante Jr. nga kinahanglang hinumdumon sa katawhan ang mga nahimong biktima matud pa sa extrajudicial killings o EJK ubos sa Duterte administration. Atong saro ng dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, sa pag-auhag ni Congressman Bienvenido Abante Jr. nga hinumdumon ang mga nangamatay sa War on Drugs campaign ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, nagpagawasab sa iyang kabahin ang kanhi Pangulo. Siguro sa 100 may palpak siguro na isa. Tanong ko, ito bang mga pulis natin, mga buang ito? Kasi dumadaan ng psychiatric test. May psychological examination. Hindi naman itong bagong mga pulis ng Pilipinas, pulis ko noon na magpatay ng... Ang ibig kong sabihin, yung kayong pumasok talaga sa droga, hindi lang sa droga, hindi alam ng Pilipinas. Kini ang nahimong tubag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte dihang gipangutana kalabot sa gibutyag ni House Committee on Human Rights Chairperson Congressman Bienvenido Abante Jr. Sumala ni Abante sa iyang gipagawas nga official statement nga dapat sa hinumdumon ang mga nangamatay matud pa sa extrajudicial killing ug hazing ubos sa kanhi administrasyon sa kanhi Pangulo. Ang sabi nga po ng ICC, ang estimate ng napatay from 12,000 to 30,000 deaths between July 2016 and March 2019 alone. O sabihin na natin na maraming napatay ng mga drug pushers. Sabihin na natin. Kaya sabi ko kanina, ilan ba napatay na drug lords? Gani, sumala kang kanhi Pangulong Duterte. Yan na nga.
Ang mahirap dito, mga ganitong human rights, tinitignan ninyo yung patay na tao dyan, sabihin mong biktima ng ano, paano yung mga pulis ko, mga sundalo ko? Ayan, nakalibing rin dito banda. Paano yan? Paano yung mga sibilyan? Una na nga miingon ang kanhi Pangulo sa Senate hearing on war on drugs. Ngako niya ang responsibilidad sa mga nahitabong pagpatay. May kalabutan sa anti-drug campaign. Kay numduman nga giangkon sab sa kanhi Pangulo ang existence sa death squad sa pila ka dekada nga nagsilbi kini pagkamayor sa Davao City. Luyo sa mga panawagan sa hustisya sa mga biktima matud pa sa EJK. Ginabarugan gihapon sa kanhi Pangulo nga kinahanglan matud pa ang iyang mga nabuhat aron maprotektahan ang nasod batok illegal nga droga. Sara, sa karon no comment ra gihapon ang Davao City Police Office kalabot sa existence sa Davao Death Squad. Gani abli kini sa mga investigasyon nga pangayoon kanila. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana. Bahin sa Historical and Cultural Center sa Tagum City, nasunog. Pasado alas 2 Martes sa kadlawon dihang miulbo ang sunog sa Historical and Cultural Center sa Rizal Street sa Tagum City. Kapin 20 minutos ang milabay una gideklara sa BFP Tagum City nga fire out. Sa investigasyon sa BFP Tagum City, una ang insidente, nagpaygayon matud pa og electrical maintenance sa maong portion sa building. Sa karon, electrical arcing ang ilang ginatan-aw nga tinubdan sa kalayo. Mukabat sa kapin 500,000 pesos ang natalang danyos tungod sa sunog. Hinuon walay naangol atol sa hitabo. Mabot sa 3,000 ka bakanteng trabaho ang gihanyag atol sa Career and Job Fair subay sa Innovation Summit 2024 sa usa ka mall sa Bahada, Davao City karong adlaw. Sumala ni Michelle King ang focal person sa Innovation Summit 2024 Career and Job Fair atol sa pakiginabi sa GMA Super-Radio Davao nga sagad sa mga trabaho nga gihanyag alang sa mga anaa sa Information and Communication Technology sama sa software developers, business process outsourcing kon BPO ug uban pa. 20 ka local employers ug 5 ka employers abroad ang misalmot. Gawa sa gihanyag nga trabaho, dunay 5 ka government institutions ang misalmot nga nagtanyag og scholarship ug libreng training sa ICT. Ang job fair gipangunahan sa Davao City Public Employment Service Office, DOLE ug ang Maong Mall. Padayon gihapon ang pagkabot sa Arellano Chiefs aron makasulod sa playoffs dihang gipildi ang JRU Heavy Bombers. Samtang gipalukapa sa San Beda Red Lions ang EAC General sa ilang dula kaganina. Nasakmit sa Arellano Chiefs ang ilang ikaunom nga daog human gipildi ang JRU Heavy Bombers sa ilang dula kagahapon sa Round 2 sa NCAA Season 100. Nagtinabangay ang team captain sa Chiefs nga si Basti Valencia ug TMC Ungutan aron magukod sa Chiefs ang kadaugan sa score nga 81-77. Kini pinaagisab sa puntos nga gihatag ni Basti Valencia nga 25 points, 5 rebounds ug 3 assists. Samtang gipalukapa sa San Beda Red Lions ang EAC General sa ilang dula kaganina kung asa lamang og 30 points ang Red Lions aron makuha ang ilang ikanapulo nga daog 89-59. Nahimong best player of the game si Eman Tagle nga dunay 20 points, 1 rebound, 1 assist ug 2 steals. Tungod sa ilang kadaugan, misaka ang tsansa sa Red Lions nga maapil sa Final Four. Padayong tutukan ng mga dula sa NCAA Season 100 sa Biyernes, November 8 sa alas 12 sa Udto. Tali JRU Heavy Bombers ug LPU Pirates ug 2:30 sa hapon tali Benil Blazers ug Letcher Knights nga makita sa Heart of Asia. Gibutiag sa Commission on Elections 11 nga walay gideklarang nuisance candidates sa Davao Region alang sa 2025 national and local elections. Mao kini ang gibutiag ni Attorney Michael Abbas, ang Regional Director sa COMELEC 11, nga nadawat na nila ang tanang giduso nga Certificate of Candidacy alang sa 2025 national and local elections. Gipasabot sa opisyal nga matawag lamang nga nuisance candidate ang usa ka kandidato ugaling wala gidawat sa COMELEC ang ilang kandidatura. Base sa datos sa COMELEC 11, moabot sa 1,437 ang ihap sa mga magpapili sa eleksyon sa Davao Region. 39 ang may kandidato sa pagkakongresista, siyam pagkagobernador, napulo sa pagka-vice-gobernador, 111 ang nagpapili sa pagka-provincial board member, 123 sa pagka-mayor, 110 sa pagka-vice-mayor, ug kapin usa ka libo sa pagka-miyembro sa sangguniang panglungsod o bayan. Sa karon, wala sa nadawat ang COMELEC nga withdrawal sa kandidatura sa mga nagduso og Certificate of Candidacy.
Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Kapin 400 ka mga Kitanglad Guard volunteers ang nagtapok alang sa tinuig nga Aldaw ta Kitanglad. Gipaygayon ang maong aktibidad agig pagpasidungog sa mga tribo nga nagprotekta sa Mount Kitanglad. Atong silipon sa report ni James Paulo Yap. Formal na nga gibuksan sa mga opisyales sa Protected Area Management Board kon PAMBI ang tinuig nga kasaulugan sa ika-28 nga Aldaw ta Kitanglad sa barangay Mabuhay, Baungon, Bukidnon. Ang maong aktibidad, pagpasidungog o pag-ila sa kapin 400 ka mga Kitanglad Guard volunteers nga maoy nanguna sa pagprotekta sa Mount Kitanglad Protected Area. Government namang gitay balaod nga gasundon para pod nga ma-educate pod ang ato ang mga indigenous peoples, no. Kay mostly magod sa ato mga Kitanglad Guard volunteers, 90% anak nila is indigenous people. So dili man gyud hadlang siguro ang kanang education sa tao, no. So muna nga kami nag-initiate mi sa opisina nga kani nga binyo, gwapo ni siya nga binyo kay para tanan makadungog. Adunay 8 ka LGUs ang nagpalibot sa Mount Kitanglad. Sila sab ang nagbantay aron dili maabuso ang Mount Kitanglad Range nga gideklarang Asian Heritage Park niadtong 2009. Nagpalibot sab sa maong bukid ang tulo ka mga dagkong tribo nga Higaunon, Talaandig ug ang Bukidnon tribe. Si Joselito Yangaon, 22 ka tuig na nga miyembro sa Kitanglad Volunteer Group sa Talakag, Bukidnon, dakong garbo nga maprotektahan ang ilang yutang na tawhan. Usa man sa kun sa nga makahatag og kuan kay agad sa mga pagproteksyon na mas kinaiyahan. Unsa makahatag proteksyon gikan sa kuan kinaiyahan sa Mount Kitanglad. Usa ang Manolo Fortich sa Bukidnon, ang lakip sa 8 ka mga LGUs nga naninguha nga maprotektahan ang Mount Kitanglad. Gibutyag sa LGU nga daghang pribadong kumpanya ang nagpadayag og interes ilabi pa sa panubig sa Mount Kitanglad. Apan hugot gyud kuno nilang gibawal ang bisan unsang eksplorasyon sulod sa Mount Kitanglad Protected Area. Ato magigibalibaran ng mga isilag permiso na mo sulod sa Mount Kitanglad. Except kanang mga areas nga gitawag nila E&D, alienable and disposable land. Naatulsab sa kasaulugan ang pagbukad og balik sa usa ka pinakadakong bulak sa kalibutan nga makita sa munisipyo sa Baungon sa Bukidnon. Kini ang Rafflesia Flower. Hugot sab nga ginabantayan ang sanctuary sa maong bulak nga nasulod sa area sa Baungon. Ang Rafflesia dili lamang simbolo sa atong natad sa turismo, kundi usab ka pahimangno sa pagkahalandon sa kinaiyahan o sa mga paningkamot sa atong mga katawhan. Ang Aldaw ta Kitanglad mulungtad pa hangtod Nobyembre 7 kung nasa pipila ka mga aktibidad ang ilang himuon isip paghatag og importansya sa kinaiyahan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Mga kapuso, 49 days na lang, Pasko na. Mo kataw muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.